Ang nakaraan. Matapos ang matinding laban, nakaharap na ng ating bida ang isa sa pinakamapanganib na halimaw sa latian, ang Mist Giant. Taglay nito ang pambihirang lakas at bilis, kaya't halos walang tigil ang mabangis nitong pag-atake. Subalit, sa tulong ni Flem, nagkaroon ng pagkakataon ng ating bida upang suriin ang sitwasyon at pag-isipan ang tamang estratehiya. Upang mapalakas ang sarili, humingi siya ng tulong, at dito lumitaw ang isang misteryosong pintuan sa likuran ni Derea. Isa itong espesyal na kapangyarihan na may kakayahang humiram ng lakas mula sa ibang dimensyon. Mula sa pintuang iyon, lumabas ang isang naglalagablab na kamay ng apoy, nagtataglay ng nakakapasong enerhiya. Agad itong tumungo sa Mist Giant. Napansin ito ni Flem at mabilis na umiwas sa isang higanting hampas ng halimaw. Ngunit hindi na nakatakas ang Mist Giant sa kapangyarihang nagmula sa kakaibang dimensyon. Sa isang iglap, nilamon ito ng nag-aapoy na kamay. Sa kabila ng lakas nito, hindi nakaligtas ang Mist Giant, hanggang sa tuluyan itong matupok at bumagsak, ganap na nag-api. Namangha ang lahat, tahimik ang kapaligiran, tila hindi makapaniwala ang mga estudyante sa kanilang nasaksihan. Isa-isa silang nagpahayag ng paghanga, puno ng sigla at pagkamangha. Ngayon, hindi lang sila basta nanunood, gusto nilang maging bahagi ng pangkat ng ating bida. Ang pagpapatuloy. Sa malawak na lugar ng pagsasanay, makikita ang iba't ibang mag-aaral na abala sa kanilang pagsasanay. Isang babae ang nakaposisyon sa harapan, nakataas ang kanyang mga kamay habang nagtitipon ng mahiwagang enerhiya. Bughaw na liwanag na animoy tubig ang bumabalot sa kanyang katawan, at tila inuusal niya ang isang spell. Sa isang iglap, itinuro niya ang kanyang kamay sa target na kahoy na nasa di kalayuan, isang makapangyarihang bughaw na sinag ang lumipad patungo rito. Samantala, isang lalaki naman ang seryosong nakatutok sa kanyang espada. Mahigpit ang kanyang pagkakahawak dito, at sa isang mabilis na galaw, inihampas niya ito sa kahoy na target. Napaatras ito sa lakas ng impact, ngunit hindi siya tumigil. Sunod-sunod ang kanyang mabibigat na pag-atake, bawat isa'y mas madiin kaysa sa nauna. Biglang dumating ang ating bida. Masaya niyang sinulyapan ang mga nag-eensayo, tila natutuwa sa kanilang dedikasyon. Magandang umaga, magaling mukhang masigasig kayong nagsasanay ngayon, aniya habang lumalapit. Agad namang napatingin ang mga nag-eensayo at inaaninag si Derea. May bahagyang pagtataka sa kanilang mga mata, ngunit agad din silang ngumiti nang makita siya. Ang lalaki, na may masasayang mata, ay lumapit at nagsalita, "Salamat sa iyong masugid na pagsisikap." Kasabay nito, masaya silang tumingin sa ating bida, ramdam ang respeto at kasiyahan sa kanyang presensya. Nagsilapitan sila at sabay-sabay siyang tinawag na "Sensei", dahilan upang maasar si Celes na napatingin sa kanila ng nakasimangot. Biglang lumapit ang isang lalaki na tila masayang makita si Celes. May pagkatarante si Celes sa kanyang mukha, nang tanungin siya ng binatilyo na, "Totoo bang nakakagamit ka ng espesyal na mahika?" Sa sandaling iyon, bumalik sa alaala ni Derea ang nakaraan, ang matinding labanan laban sa higanting Mist Giant. Naalala niya kung paano nila napagtagumpayan ang laban, at ang mga unang taong estudyanteng naroon sa pangyayari. Nang matapos ang laban, ilan sa kanila ay nakaluhod habang ang iba naman ay nakayuko, masayang nakatingin sa ating bida. Punong-puno ng paghanga ang kanilang mga mata, tila kinikilala siya bilang isang tunay na mandirigma. Samantala, ang ating bida naman ay nakapulupot ang mga braso habang nakatingin sa kanila, tahimik ngunit may awtoridad ang kanyang presensya. At sa puntong iyon, nagdesisyon ang mga estudyante na sumali sa isang bagong faction. Nagpahayag ang ating bida at sinabi, "Ang pax iyong aking itinatag ay hindi para lumikha ng di pagkakaunawaan sa pagitan ng mahika at espada. Sa halip, ito ay upang pagtibayin ang pagkakaisa ng dalawang ito." Mataman niyang tiningnan ng mga estudyanteng nasa harapan niya bago muling nagsalita. "Naiintindihan ninyo ba ito bago kayo sumali? Tama ba?" Sabay-sabay na sumagot ang mga estudyante ng isang matatag na, "Oo." Kita sa kanilang mga mata ang determinasyon at kaseryosohan sa kanilang desisyon. Bumalik sa kasalukuyan. Naupo sa di kalayuan ng ating bida habang pinagmamasdan ang mga estudyanteng masigasig na nagsasanay. Sa kanyang isipan, napag-isip-isip niya, "Ngayon, itinuturo ko sa mga unang baitang na estudyante kung paano lumaban.
Sa mga nakaraang araw, ginugol ko ang aking oras sa kanilang pagsasanay. Napahawak siya sa kanyang baba at seryosong nag-isip. Sa kanyang sarili, nagtaka siya, bakit kaya wala pang sinasabi ang mga guro tungkol sa paksyon mula pa noon. Biglang naalala niya ang mga guro. Napabulong siya sa sarili, kahit na inulat ko na mismo sa punong guro ang pagkatalo ng higanteng Mist Giant, bakit parang hindi pa rin sila nasisiyahan. Sa paligid, kapansin-pansin ang seryosong ekspresyon ng mga guro. Kitang-kita sa kanilang mukha ang hindi pagkakontento sa nangyari. Napabuntong hininga si Derea at bulong niya sa sarili, sa tingin ko, masaya naman ang prinsipal, pero pinapayagan niya kaya ito. Habang malalim siyang nag-iisip, biglang dumating si Flem at tinawag siya. Agad naman siyang tumugon at magalang na tinawag itong Senpei. Diretsyong sinabi ni Flem, pinapatawag ka ng prinsipal. Gusto kanyang makausap sa kanyang opisina. Napahawak si Derea sa kanyang ulo, halatang nalulungkot. Napabuntong hininga siya bago sumigaw, hindi tayo pinayagan dito. Nagulat naman si Celes sa biglaang pagpapatawag sa kanya at agad siyang nagtanong, anong meron? Humarap ang tatlo sa prinsipal, humihingi ng paumanhin sa anumang abalang na idulot nila. Diretsahang sinabi ng prinsipal, tapos na tayo sa usapang ito. Ang mahalaga ngayon ay tapusin at ayusin ang lahat. Naging seryoso ang ekspresyon ng mga guro habang ibinibigay nila ang kanilang opinyon tungkol sa Paksiong Derea. Samantala, nagulat ang ating bida, nanlaki ang kanyang mga mata at naibulong sa sarili, ang faction ko. Tumugon naman ang prinsipal at ngumiti ng bahagya. Oo, yan na ang naging pangalan ng Paksiong iyong itinatag. Napahawak sa kanyang bewang si Derea at napailing. Napakadiretso naman ng pangalan. Ngunit kalmado lamang ang prinsipal at sinabing, magiging hindi maginhawa kung wala itong pangalan, hindi ba? Mariing nakatitig ang prinsipal sa ating bida habang pinagdikit ang kanyang mga kamay. Hayaan mong sabihin ko ito sa iyo ng maaga, pabor ako sa Paksiong Derea. Ngunit marami sa mga guro ang may negatibong pananaw tungkol dito at sa mismong pag-iral ng paksyon, isang bagay na tila normal lamang sa sitwasyong ito. Nagpatuloy ang prinsipal at seryosong sinabi, kaya naman, nais kong ipakita mo muli ang iyong lakas sa mga guro. Isang seryosong mungkahi at kahilingan ang binitiwan ng prinsipal sa ating bida. Nagulat si Celes sa sinabi nito at agad na nagreklamo, si Derea mismo ang tumalo sa Mist Giant sa latian. Hindi pa ba sapat iyon upang patunayan ang kanyang kakayahan? Dapat doon pa lang, alam na nila. Ngunit kalmado lamang na tumugon ang prinsipal, mahalaga ang iyong opinyon, ngunit sa paningin ng ibang mga guro, hindi iyon sapat. Muling nagsalita ang prinsipal, may nagsasabi na baka sadyang mahina lamang ang higanteng iyon, o baka hindi naman talaga siya natalo, kundi tumakas lamang. May ilan na gumagawa ng ganoong mga pahayag. Nagsaad si Flem ng kanyang saloobin at mariing sinabi, iyon ay isang insulto kay Derea. Tumugon naman ang prinsipal na naiintindihan niya ang kanyang punto. Dahil dito, naghanda ako ng isang estratehiya upang matiyak na hindi na nila muling masasambit ang ganoong kabulaanan. Biglang itinaas ng prinsipal ang kanyang mga kamay, at mula rito ay lumitaw ang isang mahiwagang cube na kumikislap sa ere. Ipinakita niya ito sa kanila at ipinaliwanag, ang cube na ito ay may kakayahang mag-record ng video. Napatingin ang lahat, nagtataka at namamangha sa ipinakitang mahika. Pagkatapos, muling nagsalita ang prinsipal, may bahid ng kasiguruhan sa kanyang tinig, nais kong makuha mo ang nilalaman ng sasabihin ko sa loob nito. Kung magagawa mo yun, sisiguraduhin kong kikilalanin ng mga guro ang Paksiong Derea. Tinatanggap mo ba ito, West Garden? Tanong ng prinsipal sa kanya. Nakapamewang si Derea habang seryosong nakatingin, saka pumikit na tila nag-iisip ng malalim. Makalipas ang ilang sandali, idinilat niya ang kanyang mga mata na may masayang kislap. Itinataas ang kamao bilang tanda ng kanyang determinasyon. Tinatanggap ko po ang inyong kahilingan, aniya ng may kumpiyansa. Samantala, marahang hinawakan niya sa balikat sina Celes at Flem, na kapwa hindi makeably ang kanilang pagkadismaya sa naging desisyon ng ating bida. Hindi nagtagal, nagtanong si Derea sa prinsipal, ano po ang kailangan kong gawin? Saglit siyang tiningnan ng prinsipal, tila naguluhan sa kanyang kasiguruhan, bago sumagot. Sa nakaraang gabi, isang halimaw ang nagdulot ng matinding pagkawasak sa isang bayan na malapit sa akademya.
Itinaas ng prinsipal ang kanyang daliri at seryosong tumugon sa ating bida, gusto kong pumunta karoon at lutisin ang sitwasyon, gamit lamang ang sarili mong lakas. Nakangiting nakikinig ang ating bida habang nakatutok ang tingin sa prinsipal, ngunit hindi may kakaila ang pag-aalala sa mukha ni Celes. Muling nagsalita ang prinsipal, maaari kang magdala ng kasama, ngunit ikaw lamang, Derea, ang may pahintulot na gumamit ng iyong kapangyarihan. Sa puntong iyon, wala nang masabi ang mga guro, wala silang magagawa kundi ang manahimik at tanggapin ang desisyon. Ngumiti ito na parang si Mr. Flynn at may hamong tinig na nagtanong, kaya mo bang gawin ang bagay na iyon? Agad na inangat ni Derea ang kanyang mga kamay upang kunin ang cube, saka ngumiti ng may kumpiyansa. Walang problema, aniya, tinatanggap ang hamon ng prinsipal. Biglang ibinato ito sa kanya ng mabilis, tulad ng isang kumitang dumudulas sa himpapawid patungo sa kanya. Ngunit walang kahirap-hirap itong nasalo ng ating bida. Mabilis niyang inangat ang cube at itinapat ito sa prinsipal. Ngumiti siya at sinabi, matagal ko nang ginagawa ang ganitong klaseng trabaho. Ngunit sa kanyang isipan, isang lihim na katotohanan ang kanyang ibinulong sa sarili. Sa nakaraang 10,000 taon, nagbago ang tagpo sa labas ng kanilang paaralan. Habang naglalakad ang tatlo sa isang malawak na damuhan, tanaw nila ang napakagandang tanawin, maliwas na kapaligiran at mga kabundukang mistulang iginuhit ng kalikasan. Habang sila ay patuloy na lumalalim sa lugar, napansin ni Celes ang isang nakakapangilabot na tanawin. Sinabi niya, mukhang nagsimula ng manalasa ang halimaw. Hawak niya ang cube na video camera. Pagpasok nila sa isang komunidad, agad nilang nakita ang isang lugar na nasunog, tila nilamon ng apoy ang mga kabahayan. Habang nakatingala sa itaas ng komunidad, nagsalita ang ating bida, mas matindi ang pagkawasak kaysa sa inaasahan. Natulala ang tatlo sa sinapit ng bayan, halos wala nang natirang buhay sa paligid. Napaisip si Flem kung mayroong ganoong klaseng halimaw na kayang sunugin ang buong bayan. Mukhang maswerte ang mga tao sa komunidad at nakalikas sila, sambit ni Celes. Dagdag pa niya, napakasakit sa puso na makita ang isang lugar na dating tahanan ng maraming tao na nauwi sa ganito. Samantala, makikita si Derea sa likuran, may pinagmamasdan. Pinulot niya ang isang piraso ng kahoy at nagwika, ang lawak ng pinsalang iniwan ng sunog na ito, tunay na nakakapangilabot. Habang pinagmamasdan ni Derea ang pinsalang nagkalat sa paligid, nagwika siya. Ang target natin para sa pagsupil sa pagkakataong ito, ay tila napakalakas. Biglang dumilim ang kalangitan, agad itong napansin ng grupo ng ating bida. Walang pag-aalinlangan, iniutos ni Derea na tumingin sila sa itaas. Nang sundin nila ang utos, napanganga sa gulat sina Celes at Flem sa kanilang nasaksihan. Samantala, si Derea naman ay tila sabik, may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Sa isip ng ating bida, naglaro ang isang matinding pag-unawa. Sa lahat ng uri ng halimaw. Sa ere, bumungad sa kanila ang isang nilalang na may malalaking pakpak na tila may matatalim na kuko at bumabalot na mga ugat. Ang isang ito ang naghahari sa pinakamataas na antas, isang dragon. Sa isang iglap, umalangaw-ngaw ang malakas na sigaw ng halimaw, yumanig ang paligid, kasabay ng marahas na pagaspas ng pakpak nito. Mula sa katawan nito, kumalat ang isang nakakakilabot na lilang usok, bumalot sa hangin ang isang matinding aura ng kapangyarihan. Ang mapupulang mata nito ay nanlilisik, tila handang lumamon ng sinumang magtatangkang humadlang sa kanyang harapan. Natulala si Celes sa labis na pagkamangha, hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Nakanganga siyang kinukuhanan ito ng larawan, isang dragon. Hindi niya akalaing may umiiral pa palang ganitong nilalang. Samantala, agad na hinugot ni Derea ang kanyang espada mula sa kaluban. Habang nakatitig sa matalim nitong kalam, nagbulong siya sa sarili. Kahit noong 1,000 taon na ang nakalipas, bihira na ang mga dragon. Natural lang na magulat si Celes. Sa ere, isang nakakikilabot na presensya ang bumalot sa paligid. Mula sa bibig ng dragon, lumabas ang isang malausok na itim at lilang enerhiya. Ang nanlilisik nitong mapupulang mata ay tila nagbabagang dugo, at bawat galaw nito ay nagdadala ng hindi maipaliwanag na pangamba. Nang unti-unti itong lumingon sa kanila, ramdam ang bigat ng tingin nito, tila isang malapatay na hatol. Sa isipan ng ating bida,
naglaro ang isang nakakabahalang katanungan. Isipin mong lilito ang ganitong nilalang sa tirahan ng mga tao. Ano nga ba ang nangyayari sa mundong ito? Nararamdaman ang tensyon sa paligid, ngunit tila walang pakialam si Derea. Nakatuon lamang ang kanyang tingin sa kinalalagyan ng halimaw, handang sumalakay anumang oras. Biglang bumagsak ang dragon sa lupa, nagpalabas ng makapal na usok na tumakip sa paligid. Habang pinagmamasdan ng sitwasyon, si Derea ay naglabas ng kanyang mana, isang bughaw na liwanag ang bumalot sa kanyang katawan, nagpapahiwatig ng kanyang kapangyarihan. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang sandata, nakapokus ang kanyang mga mata sa halimaw na paparating. Ituturo natin ang leksyon sa halimaw na nang ahas manakit ng tao, madiin niyang wika, puno ng determinasyon. Ngunit sa isang iglap, isang bagay ang hindi inaasahan ng ating bida. Bago pa man umatake ang dragon, isang napakalaking nilalang ang biglang lumitaw mula sa ulap ng usok. Isang ibon na kasing laki ng agila, ngunit may katawan at bagsik ng isang leon, isang griffin. Ang griffin ay naglabas ng nakasisilaw na dilaw na aura, na tila bumabalot sa kanyang buong katawan. Ang mga mata nito ay nakatutok kay Derea, parang isang babala, isang utos na umatras sila. Bigla nitong inihagis ang sarili patungo sa dragon, animoy isang hari ng himpapawid na nagpapatunay ng kanyang dominasyon. Sa gulat ng lahat, imbes na lumaban, ang dragon ay bahagyang umurong, tila iniwasan ang direktang sagupaan. Ngunit hindi nito hinayaan ang griffin na maneg. Isang malakas na hampas ng pakpak ang kanyang ginawa, dahilan upang lumipad ito paitaas. Sa isang iglap, ang dalawang dambuhalang nilalang ay naghabulan sa himpapawid, nag-iiwan ng nagngangalit na alon ng enerhiya sa kanilang sagupaan. Si Derea at ang kanyang grupo ay nanatiling nakatayo, nagmamasid sa dalawang nilalang na naglalaban sa taas ng langit. Napanganga na naman si Celas habang kinukuhanan ng video ang eksena. Saad nito, ngayon, isa namang griffin. Nagwika naman si Flem habang pinagmamasdan ang mga halimaw, narinig ko na sa rehiyong ito, may isang halimaw na matagal nang pinuprotektahan ang mga lokal na residente. Para itong protector ng Diyos. Pinagmamasdan ng ating bida ang labanan ng dalawang nilalang sa alapaap. Namamangha siya sa bilis at lakas ng mga ito. Sinabi ni Derea na, kamangha-mangha, ang galit nito dahil sinunog ang kanyang mahalagang bayan. Ramdam na ramdam kahit mula rito. Sa bilis ng griffin, nagawa nitong tamaan ang dragon at napaatras ito ng bahagya. Bagaman tinamaan, tila hindi man lang ito ininda ng dragon. Sa halip, bumato ito ng matalim na tingin, nanlilisik ang mga mata habang patuloy sa paglipad. Muling bumalik ang griffin, pinaikot ang kanyang katawan at pinalibutan ng kanyang malalakas na pakpak. Ang kanyang mga paa ay nakaharang, handang umatake. Sa sandaling iyon, napalibutan ito ng makapangyarihang aura, at mga luntiang linya ng liwanag ang bumalot sa paligid nito. Isang nakakasilaw na luntiang enerhiya ang pinalabas nito, tumungo ito sa dragon na animoy kidlat na dumaan sa himpapawid. Isang malakas at nakakayanig na sigaw mula sa griffin ang pumailang lang sa buong paligid, waring naghahayag ng isang mabangis na labanan. Habang pumapagaspas ang dragon, nanatili itong nakaabang, tila handang saluhin ang kapangyarihang pinakawalan ng griffin. Mabilis itong naghanda, ibinuka ang bibig at naglabas ng nakakasilaw na liwanag, isang nagliliyab na enerhiya na may halong apoy. Ang nagbabagang linya ng apoy ay kumikislap sa matingkad na itim, pula, at lila, naglalabas ng matinding init at nakakatakot na presensya. Sa isang iglap, pinakawalan ng dragon ang isang nakapanghihilakbot na pag-atake. Ang apoy nito ay tumagos sa hangin, humahati sa luntiang enerhiyang inilabas ng griffin. Hindi ito inasahan ng halimaw, sa bilis ng apoy ng dragon, tila nag-api ang kanyang pagsalakay. Ngunit sa gitna ng labanan, isang figure ang biglang sumulpot mula sa ibaba, ang ating bida. Sa isang iglap, mabilis siyang tumalon paitaas, animoy bulalakaw na naglalabas ng liwanag na bughaw at puti. Nagulat si Celas sa kanyang nasaksihan. Habang papalapit sa griffin, agad na kumilos ang ating bida. Inilabas ang kanyang mahika upang protektahan ito. Isang matibay na panangga ang kanyang nilikha, bumalot sa kanya ang lilang apoy ng dragon, ngunit sa kabila nito, isang mapanuksong ngiti ang lumabas sa kanyang labi. Nagsalita ang ating bida, tinanong ang griffin kung kailangan niya ba ng tulong nito.
Habang lumilipad si Derea, hinarap niya ang dragon at mariing sinabi, "Sinaktan mo ang mga tao. Kaya hindi kita pagbibigyan o kaaawaan kahit kaunti." Walang pag-aalinlangan, agad na umatake ang ating bida, bitbit ang kanyang sandata. Sa seryosong tingin, mabilis siyang bumulusok patungo sa dragon. Sa isang iglap, tinaga niya ito, nagdulot ng malalalim na sugat at pagdurugo. Ang dragon ay napasigaw sa matinding sakit, unti-unting bumabagsak mula sa ere. Lumingon ang ating bida at nagsalita, "Tinalo ko na ang iyong kalaban." Ngunit biglang may kakaibang pakiramdam siyang naramdaman. Agad niyang tinignan ang griffon, at doon niya nakita ang isang paparating na mabagsik na atake. Mabilis siyang sumigaw, "Umiwas ka." Ngunit huli na. Napasigaw si Derea habang pinagmamasdan ng griffon na bumagsak mula sa himpapawid, nagliliyab ang katawan. Agad siyang napatingin sa mga dragon, kitang-kita sa kanyang mata ang galit at pagkadismaya. 3 dragon ang lumilipad ngayon sa kanyang harapan. Napakunot ang kanyang noo bago muling nagwika. Mayroon pang ibang mga kasama na labis na nagdamdam dito. "Ano ba ang ginawa ng griffon sa inyo?" Sa galit, naglabas ng napakaraming aura ang ating bida. Ang kanyang presensya ay naging mas matindi, at ang kanyang puot ay ramdam sa buong paligid habang matalim niyang tinititigan ang mga dragon, naghihintay ng sagot. Muling sumagi sa kanyang isipan ang mga alaala, ang pagkabigong maprotektahan ang mahahalaga sa kanya, ang sakit ng pagkawala, at ang mapait na panghihinayang sa kanyang huling sandali. "Ngayon, naiintindihan ko na," sambit niya sa sarili. Nagngingit-ngit ang ngipin ni Derea, at may madilim na ekspresyon siyang binitiwan. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, may matalim na tingin at naglalagablab na galit sa kanyang tinig, winika niya. "Naalala ko ang isang bagay na hindi kaaya-aya. Sa tindi ng aura ng ating bida, halos sakupin nito ang buong kalangitan, napapalibutan ng napakalaking matingkad na bughaw na liwanag. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng matinding panginginig sa hangin, at tila ang buong paligid ay yumuko sa kanyang lakas. Agad itong naramdaman ng mga dragon sa kanyang harapan. Ang kanilang mga mata ay lumawak, at ang kanilang mga katawan ay bahagyang nanginig sa hindi maipaliwanag na bigat ng enerhiyang bumalot sa kanila. Samantala, mula sa ibaba, pinagmamasdan ni Celes ang ating bida. Nakasalalay ang kanyang tingin sa makapangyarihang figure sa itaas, at sa kanyang pagkamangha, hindi niya napigilan ang sarili na bulungan ang pangalan nito. "Hindi ko pa siya nakita ng ganito dati," bulong niya, hindi makapaniwala sa pagbabagong nasaksihan niya sa ating bida. Sa kabila ng nakakatakot na presensya ng ating bida, hindi nag-atubili ang mga dragon. Sabay-sabay nilang binuka ang kanilang bibig at nagpakawala ng nakakasilaw na mga sinag ng liwanag, isang pagsabog ng matinding kapangyarihan na tumungo sa kanyang direksyon. Isang malakas na dagandong ang yumanig sa paligid, at sa isang iglap, ang pulang usok ay lumaganap sa buong himpapawid. Natakpan ng tanawin, at tila nilamon ng matinding enerhiya ang ating bida. Mula sa ibaba, sabay na napasigaw sina Flem at Celes, tinatawag ang kanyang pangalan, puno ng pag-aalala sa kanilang tinig. Ngunit sa gitna ng kumukulong ulap ng alabok at usok, isang krus na liwanag ang lumitaw, isang nakakasilaw na tanda ng hindi matinag na lakas. Nang tuluyang lumamlam ang liwanag, isang nakapanghihilakbot na poster ang tumambad sa lahat. Ang ating bida ay naroon pa rin, nakatayo ng walang ni isang galos sa kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay malamig, at ang kanyang presensya ay lalong bamigat, na parang isang hindi matitinag na halimaw na bumangon mula sa kailaliman. Tinitigan niya ang mga dragon at may matalim na tinig na nagwika, "Tapos na ba kayo?" Walang babala, biglang sumugod ang ating bida. Ang kanyang kilos ay mabilis, isang anino ng kamatayan na bumalot sa kalangitan. Sa kanyang nakamamanghang bilis, hindi agad nakapaghanda ang mga halimaw. Habang patuloy siyang sumusulong, malamig ang kanyang tinig ng bigkasan ang mga salitang magpapanginig sa sinumang makakarinig. "Kahit gaano pa kayo kalakas, kahit pa kayo ang pinakamatitinding nilalang sa mundong ito, sisiguraduhin kong ako ang taong hindi ninyo kayang talunin." Ang unang dragon sa kanyang harapan ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong umatras. Sa isang iglap, isang matalim na hiwa ang dumaan sa leeg nito, isang mabilis at eksaktong atake mula sa ating bida.
Naputol ang paghinga ng halimaw, at ilang saglit lang, bumagsak ang dambuhalang katawan nito sa ere bago tuluyang lumagapak sa lupa. Muling iniangat ng ating bida ang kanyang tingin, tinatapunan ng malamig at nakakatakot na sulyap ang natitirang dalawang dragon sa dikalayuan. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng matinding tensyon, ngunit sa kabila nito, hindi umatras ang mga halimaw. Sa halip, sabay na sumugod ang dalawang dragon, napapalibutan ng nag-aalab na lilang aura. Ramdam ang kanilang matinding pagnanasa na pabagsakin ang kalaban sa kanilang harapan. Ngunit nanatiling kalmado ang ating bida. Sa seryosong tinig, winika niya, dalawa na lang ang natitira. Isa sa mga dragon ang agad bumuga ng nakakapasong pulang apoy patungo kay Derea. Ang napakainit na enerhiya ay halos lumamon sa buong himpapawid, mistulang isang nagngangalit na bagyong apoy. Ngunit bago pa nito matamaan ang ating bida, bigla siyang nawala sa paningin ng halimaw. Sa isang iglap, isang anino ang lumitaw sa likuran nito. Napalingon ang dragon, at sa isang sandali, bumungad ang malamig na ekspresyon ni Derea, walang awa, walang pag-aalinlangan. Sa kanyang palad, isang nakakasilaw na lilang liwanag ang Bamalot, kasabay ng isang galit na tinig, Special Class Magic, Life Crash. Isang napakalakas na enerhiya ang biglang Bamalot sa dragon, tila isang mahika ng grabitasyon na dumurog sa buong katawan nito. Hindi na nito nagawang makawala, at sa isang iglap, bumulusok ito pababa. Isang dagandong ang yumanig sa paligid ng lumagapak ang dragon sa lupa. Naputol ang mga malalaking bato, at ang matinding puwersa ng pagbagsak ay nagdulot ng isang malawakang pinsala. Sa gitna ng nagkalat na alikabok at gumuhong bato, walang buhay na nakahandusay ang katawan ng halimaw. Tuluyan na itong namatay sa lakas ng mahika ni Derea. Narinig ng ating bida ang papalapit na dambuhalang halimaw, isang dragon na nagmamadaling sumalakay mula sa kanyang likuran. Isang bahagyang pagngisi ang gumuhit sa kanyang labi bago niya maramdaman ang malamig na bakal ng kanyang espada. Sa isang iglap, hinugot niya ito mula sa kaluban, kasabay ng malalim na hinga. Ultimate swordsmanship technique, bulong niya, at sa isang matalim na tingin, isang nakapapangangilabot na bughaw na liwanag ang lumukab sa buong paligid. Sa parehong sandali, si Derea, walang pag-aalinlangang nagpakawala ng isang nakapangangilabot na atake patungo sa bukang bibig ng dragon. Isang dagandong ang yumanig sa himpapawid habang ang espada ng ating bida ay bumabaon sa katawan ng halimaw. Sa isang iglap, nahati ang dragon mula sa ulo, pababa hanggang sa mismong buntot nito. Ang kanyang buong katawan ay napilas sa dalawa, at sa isang saglit, nawala ang buhay sa mga mata nito. Instant life annihilation. Mariing sambit ng ating bida habang ang alab ng kanyang espada ay unti-unting kumupas. Ibinalik ni Derea ang kanyang espada sa kaluban ng may seryosong muka. Si Flem ay hindi makapaniwala. Sinabi nito na ang kapangyarihan nito ay totoong nakakatakot, isang malakas na galit. Tumugon naman si Celis, saad nito siyang tunay. Dagdag pa nito na buti hindi ko siya naging isang katunggali at siyang ang akin master. Makikita ang samat-saring liwanag lumalabas sa katawan nito, isang nakakatakot na tingin mula dito habang nagliliwanag ng ginto ang mga mata. Agad itong bumaba mula sa himpapawid. Dahan-daang lumapag habang ang kanyang paningin ay nakatuon sa pinagbagsakan ng Griffin. Paglapag pa lamang niya, agad siyang tinawag ni Celis. Nakuha ko ang lahat, aniya, may halong saya sa tinig. Na-record ko ang buong laban mo laban sa dragon. Samantala, si Flem ay nanatiling tahimik sa likuran, waring may iniisip. Ngunit tila nawala sa wisyo si Derea. Anong record ang tinutukoy ni Celis? Biglang bumalik sa kanyang isipan ang tunay nilang layunin sa lugar na ito. Sa pagitan ng pagninilay, narinig niyang muli ang tinig ni Celis. Nakakalungkot tungkol sa Griffin na iyon, ani Celis, may bahagyang lungkot sa tinig. Bago pa sila makaalis, tinawag ni Derea si Celis. Bago tayo umuwi, may kailangan lang akong bisitahin, aniya, may bahagyang lungkot sa tinig. Nagkatinginan sina Celis at Flem, halatang nagulat sa kanyang sinabi. Kasunod nito, nagpatuloy siya, gusto ko lang magpaalam sa Griffin na iyon. Sa kabila ng malungkot na ekspresyon, pinilit niyang ngumiti habang tinanong ang dalawa, sasama ba kayo sa akin? Hindi nag-atubili ang dalawa at sumunod sa kanya. Sa loob ng kagubatan, bumulaga sa kanila ang mga wasak na puno, bakas ng matinding labanan.
Maingat nilang tinunton ang landas, sinusundan ang mga iniwang marka sa lupa. Sa tingin ko, dito yun nahulog, sambit ng ating bida habang sinusuri ang paligid. Napatingin siya sa isang direksyon at doon niya napansin ang malalim na guhit sa lupa, tila isang katawan ang kinaladkad patungo sa masukal na bahagi ng kagubatan. Agad na lumapit sina Celis at Flem. Ano ito? Tanong ni Celis, halatang naguguluhan. Lumuhad si Flem at maingat na hinaplos ang bakas sa lupa. Marahil ito ang bakas ng naghihingalong griffin na pilit gumagapang. Tumitig si Darea sa madilim at masukal na bahagi ng kagubatan. Sa isang mahinang tinig, nagwika siya, sa kabila ng kanyang malubhang sugat. Kasunod nito, bahagya siyang napaawang ang labi. Saan ito napunta? Agad nilang sinimulan ang paghahanap, kaliwat kanan ang pagsuyod sa kagubatan. Hindi nagtagal, isang pamilyar na anyo ang tumambad kay Darea. Napahinto siya, nanlaki ang mga mata. Nandito siya, agad siyang napatakbo, hindi alintana ang pagod at pawis na dumadaloy sa kanyang noo. Sa kanyang paglapit, isang matinding lungkot ang bumalot sa kanyang puso. Wala nang buhay ang griffin. Dahan-dahan niyang inilapit ang kamay sa malamig nitong katawan, sa kanya napansin ang isang bagay, isang landas na nilikha nito bago ito tuluyang nalagutan ng hininga. Napagtanto niya ang dahilan kung bakit pa ito gumapang, sa kabila ng malalang sugat nito. Sinundan niya ang bakas, at sa dulo nito, natagpuan niya ang sagot. Isang pugad, isang itlog, napabuntong hininga siya, sa kamahina niyang sambit, ang dahilan kung bakit ka nakipaglaban sa mga dragon, ay dahil dito. Lumapit si Celis sa tabi niya at maingat na pinagmasdan ang natagpuang itlog. Isang itlog sumang-ayon, nama ang ating bida. Maingat na kinuha ito ng ating bida at inobserbahan. Habang pinapakinggan ang loob nito, marahang binitiwan niya ang kanyang obserbasyon. Sa tingin ko, malapit na itong mabasag, aniya, may bahagyang pananabik sa tinig. Mula sa likuran, lumapit si Flem na may manipis na ngiti sa labi at nakapamewang. Sa malumanay ngunit may halong pagtatakang tono, tinanong niya si Darea, ano ang balak mo sa itlog? Ngumiti si Darea at may kislap sa mga mata habang sumagot, mukhang alam mo na, hindi ba? Dahan-daang inangat niya ang itlog patungo sa sinag ng araw at biglang sumigaw, aalagaan ko ito. Kasabay nito, isang masayang ngiti ang sumili sa kanyang mukha. Humarap siya sa griffin, bumantong hininga, sa kamarahang bumigkas, ipapangako ko, paprotektahan ko ang iyong anak, anuman ang mangyari. Pagyuko niya, nagbigay galang siya sa nabuwal na nilalang na minsan ding nagbigay sa kanila ng proteksyon. Sa huling sandali ng buhay nito napangiti ito. Pagpapakita ng pasasalamat kay Darea. Sa loob ng kagubatan, makikita ang tatlo na papaalis. Masaya ang ating bida habang mahigpit na kalong-kalong ang itlog sa kanyang bisig. Samantala, si Celis ay saglit na lumingon pabalik, may lungkot sa kanyang mga mata ngunit may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Habang palayo, isang katahimikan ang bumalat sa kanila, iniwan ang lugar kung saan nahimlay ang griffin, ang nilalang na minsan ding naging kanilang tagapagtanggol. Isang tagpo ng labanan sa ere ang lumantad. Hindi nagulat ang prinsipal sa kanyang nasaksihan, tila ba ito'y kanyang inaasahan. Sa malalim na tinig, sinabi niya, ang video na ito ay magiging isang matibay na ebidensya upang kumbansihin ang mga guro at kawani. Ipinagpatuloy niya, dahil dito, pinahihintulutan at iniuutos ko ang opisyal na pagpapalakad ng mga aktibidad ng Dear Ace Faction. Sa narinig, halos hindi maitago ni na Flem at Celis ang kanilang kasiyahan. Napamulagat si Celis at agad na nagtanong, totoo ba ito? Ngunit agad na tumugon ang prinsipal, may seryosong titig. Bagaman magkakaroon pa rin ng mga hindi matutuwa. Ngunit iyan ay isang hamon para sa hinaharap. Sa sandaling iyon, tila may biglang naalala ang prinsipal. May bahagyang pag-aalinlangan sa boses, nagtanong siya, sandali. Ano nga pala ang nangyari kay West Garden? Biglang natigilan ang dalawa, parang may nais silang ipagtapat ngunit hindi magawa. Kapansin-pansin ang butil-butil na pawis sa kanilang noo. Napakamot sa pisngi si Celis bago pilit na ngumiti. Mukhang, malapit nang mapisa ang itlog ng griffin, aniya, pilit iniiwas ang tanong. Sinabi niya sa akin, iniiwan ko sa iyo ang ulat. At iyon na nga ang nangyari. Sa isang tahimik na silid, nakaupo ang ating bida sa harap ng itlog ng griffin, nakapikit, tila pinakikiramdaman ang bawat sandali.
Maya-maya pa, dumilat siya at agad na napuno ng kasab-ikan nang marinig ang munting pagbitak ng shell nito. Napakuyom siya ng mga kamao, hindi maitago ang pananabik. Sa bawat sandaling lumilipas, lalong lumalaki ang bitik sa itlog. Mas lalo siyang natuwa, tila ba chinichir ito. Kaya mo yan, aniya, puno ng sigla at pag-asa. At sa wakas, tuluyan nang nabasag ang itlog. Namangha ang ating bida nang lumabas mula rito ang isang maliit na ibon, ang bagong silang na griffon. Napanganga siya sa labis na pagkamangha. Kasabay nito, umalangaw-ngaw sa buong paaralan ang masayang sigaw ni Daria, ipinanganak na siya. Sa ibabang silid, isang lalaki ang nagbabasa ang nagulat sa narinig, natigilan, at walang nagawa. Hanggang dito na muna mga kazens ang ating kwento tungkol sa ating bida na si Daria, sana ay nagustuhan ninyo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel, i-like at i-share ang ating video. Lubos po kaming nagpapasalamat sa inyong suporta.